In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers were marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God the Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. International Instituto, our alma mater, Logos PH Instituto, our alma mater, LILBSI, our alma mater, LCLBSI. Brother John. Sige po, mga kapatid, tayo po sumandaling manalangin. Ama naming banal, maraming salamat Ama sa napakagandang gabi na niyo po ibinigay sa amin ngayon. Maraming salamat po sa patnubay at gabay na niyo pong ibinigay sa bawat isa, na kung saan ay kami po ay narito sa platform na ito, na kung saan ay nagkaisa. Kahit pa kami po ay malayo sa isa't isa, ay nagawa pa rin namin na magkaisa dito ngayon sa pag-aaral po ng inyo pong mga salita. Nawa po, Ama, ang inyo pong banal na espiritu ang manguna sa amin upang sa gayon ay ang inyo pong kagustuhan ang aming maitaas. Gabayan niyo po at pangunahan niyo po ang magsasalita at magtuturo upang sa gayon kami pong mga nakikinig ay amin po itong maunawaan ng gusto. At amin po itong magamit at tumatakbo sa isip at puso't isipan po namin upang sa gayon ay amin po itong magamit sa inyo pong ministeryo, Ama. Tulungan, gabayan ang bawat isa at patawarin sa pagkulat ng kakasala sa ngalan ni Jesus na mitapilitas. Sa akin po itong dinadalangin. Amen. 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 Maraming salamat, Brother John Dexter. Amen. For that wonderful prayer. Lalo sa mga Christian yata. So, thank you very much. Ayan mga kapatid, ay punta na po tayo sa pag-discuss ng ating philosophy, vision, and mission. Now, una kong i-share sa inyo mga kapatid ay itong ating philosophy. So, ang philosophy ng ating school, siya po ang pinaka nag-guide, no? Pinaka nag-guide kung paano natin pinapatakbo or papatakbuhin or i-operate ang ating school. At kasama na dyan ang ating programa sa chaplaincy. Okay, so ang ating philosophy ay nagsasabing the institution rests on the value of equipping or enforcing the royal priesthood of all believers. That is in 1 Peter chapter 2, verse 9. So, ito po ang ating institution.
Ito pong Logos Institute of Missions and Biblical Studies, or sa ngayon, ito na po ay Logos College of Missions and Biblical Studies. Ito po ay naka-rest, no? Doon po nagdidepende, no? Doon po naka-lean, no? Sa value of equipping and reinforcing the real priesthood of all believers. Ang school na ito, mga kapatid, ay itinayo natin noong 1995 at hanggang ngayon, ganito pa rin ang ating philosophy, to equip and to reinforce the royal priesthood of all believers. Tayo po, mga kapatid, ay kinikilalang mga royal priests. Tayo po ay mayroon tinatawag priesthood of all believers. Lahat po tayong naniniwala sa ating Panginoong Hesus are considered to be priests. Tayo po ay mga pari. In other words, tayo po talaga, mga kapatid, ay may kakayahan, in-empower po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga talento o talentong ibinigay ng Panginoon sa atin upang tayo po ay magsilbi sa community bilang mananampalataya, no? Yun po ang sinasabi sa 1 Peter 2:9. At tayo po na mga believers na mayroon tinatawag desire to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, 2 Peter chapter 3 verse 18, and effectively share such knowledge with everyone. All right, no? So, yun po ang ating filosofiya. Titingnan natin mamaya, mga kapatid, kung alin dito sa aling mga elemento ng ating philosophy ang masasabi natin na very much applicable or related sa tinatawag nating chaplaincy ministry. So ito po yung ating titingnan maya-maya. So dito, ang sabi, mga kapatid, no, sa ating last line, na effectively share such knowledge with everyone who also want to experience this joy of salvation. Okay. So, dito, mayroong tayong sabihin nating discussion question. Discussion question. Ito po ang tanong natin. Which elements in the above statement connect with the practices of chaplaincy? Ano pong mga elemento doon sa statement na kumukonek siya sa ating pag-practice ng chaplaincy? So, i-memorize natin ang question, mga kapatid, no? Which elements in the above statement connect with the practices of chaplaincy? Therefore, babalikan natin ang tatlong slides na sa kung saan nakasulat ang ating philosophy, no? So dito muna sa first slide. Now, ang tanong, which elements connect to the practices of chaplaincy? Okay? So, alin dito, mga kapatid, ang mga elemento na nakakonect talaga sa chaplaincy? Basahin natin yung first slide. The institution rests on the value of equipping or reinforcing the real priesthood of all believers who desire to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To the next slide. So, aling mga elemento dito, mga kapatid, ang konektado sa ministry ng isang chaplain?
o bilang isang chaplain? Sino po yung magbo-volunteer na mag-share? Kung walang magbo-volunteer, ibo-volunteer na lang natin. Alin dyan ang mga elementong konektado sa pagiging chaplain? I guess, sir, that is to equip or reinforce the royal priesthood of all believers. Okay. So, bakit po, ma'am, nasabi mo na ito'y related sa chaplaincy yung pagiging equipped? Kasi po, parang ito talaga yung responsibility ng mga chaplain, mag-equip and mag-reinforce. Okay. So, para kay Ma'am Ellen, ay ito pong equipping, no? Dahil ayon sa kanya, ang duty or responsibility ng isang chaplain ay to equip the clients, no? The clients, to reinforce the clients. Pero paano po kaya, ma'am, kung ang clients natin ay hindi pa siya believer? Kasi ang sabi dito, to equip the believers. Maybe i-introduce muna natin sa kanya kung ano yung katotohanan. I-introduce natin muna ang katotohanan. Katotohanan sa ano? Tungkol sa yung sinasabing royal priesthood of all believers. Okay. So, tungkol po sa royal priesthood of all believers. Yes, pwede. No, pwede. Okay. So, ito po yung munang una. No, yung sa kanila, inform, no, sa katotohanan. Pwede po mag-share. Okay. Meron pang ibang gustong mag-share? Sino po? Pwede po mag-share, sir. Sino po sila? Si Brother Henry po. Henry Gubaton. Henry Gubaton. Opo. Okay. Baka, Sige. kasi yung equipping at saka yung priesthood, sir, ay similar, pwedeng magsabi natin similar yung role ng pag-provide ng spiritual guidance kahit hindi pa naman believers. But we can provide na para sa kanila yung tinatawag na spiritual guidance, support, and care sa bawat isa. Especially sa mga settings ng hospitals at iba pang mga settings. Okay. Yung spiritual support or guidance. To grow in grace. Maraming salamat, no? Okay, meron pa bang iba? Kahit last na lang, meron gusto mag-share? Meron pa. Okay lang po. Sino po sila? Si Brother John Dexter po. Oh, Brother John Dexter. Pwede kang mag-share. Apo, kung atin po kasing titingnan, ito pong chaplaincy, kung na atin pong naintindihan kung ano po ba talaga ang function ng ating pong pagiging chaplaincy, yun nga lang ay nabanggit niyo po kanina, ay what if yung pong isang individual ay hindi pa po believer. Sa dulo po ng part na sinasabi na nandito is who desire to grow in grace. Ibig sabihin po kasi, bilang isang chaplaincy, hindi po natin matatawag na hindi po tayo mabubuo na chaplain, mako-considered na chaplain kung tayo po mismo ay wala pa po doon po sa sitwasyon na tayo na po ay matatawag na isang believer. So ibig sabihin po pala ay
ang i-equip ay kabilang po doon sa pagbibigay po at pag-share sa kanya kung ano nga ba po ang ating pong pinapaniwalaan. Yun po ay kung meron po siyang desire to grow in grace. Pero pag ang isa pong tao ay wala pong desire upang mag-grow po siya doon po sa kanyang pananampalataya, ay yun po ang malaking challenge. Bilang mga chaplain, ay challenge po sa atin yun. Okay, Yun. so kayo po talaga mga kapatid ay ano no? Yung parang ano ang inyong filosofiya ay parang something like applied theology. Okay, no? Applied theology. Ina-apply nyo kaagad doon sa inyong mga clients. Okay. Pero mga Sir, can I kapatid, sige, one more. share? I'm Sige Caroline. po. Okay. Yes. I really like the part it says grow in grace. So when I see the whole statement, the philosophy, I want to put it, I want to see simply philosophy as that's my belief. All right. The institution has, so I'm part of the institution. This is what we believe, right? Okay. Yes. The grace takes me to Luke 2 verse 52. And Jesus increased in what? Wisdom, in favor with God and man. So when I see the chaplaincy program, it makes me that I will put it in 3 words. I need to reach up. That's to my God. Always. I must not forget that, right? I reach up and I reach in. Reach in meaning the people around me, my family, and then reach out as I go and touch others. And remember, when we go out, you're not gonna meet only the Adventists, right? In the hospitals, you're gonna meet all kinds of people from Hinduism to every other. I mean, that's how I'm seeing it. So we have to approach it holistically, trusting God that He is with us. So we need to reach up, reach in, and reach out. Thank you. Okay. Thank you very much, ma'am. That's a nice sharing. By the way, for the information of everyone, Ma'am Caroline is participating from. Are you in Ghana right now, ma'am, or in the Philippines? Yeah, I'm here in the Philippines. Okay. So Thank you. okay. Now every one of you is talking about the relationship between the chaplains and the clients. Okay, but at this point in time, the discussion is not yet with Right. chaplains and their clients, Oh, but the discussion is the philosophy of the institution. okay. In other words, it is between the institution and the chaplains. We have Yes. not yet Okay. come Okay. to the point of talking about our relationship with the clients. So here, if I have to point out the answer to the question, the elements that connect Okay. with us as chaplains, I believe that it is the priesthood. The priesthood. So, because we are considered to be priests, that means to say na tayo po, mga kapatid,
ay mayroong tinatawag na calling na tayo po ay mag-involve, no? That we will involve in the ministry of chaplaincy. So the thing or the line that says who desire to grow in grace, this does not refer yet to our clients, but The to chaplain us as chaplains. Yes. Okay. So here, growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ is really, really very important, mga kapatid. Why? We have a saying that we cannot share what? We cannot share what? But we do not have. Yes, We cannot share what we do not that's have. right. No? We need to Hindi know. po tayo makakapagbigay ng wala sa atin. In other words, since what we need to share is the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, Amen. we first must have to acquire such knowledge and grow in that knowledge. And not only that we acquire such knowledge, not only that we grow in that knowledge, but we must also be able to develop skills so that we can effectively share such knowledge with everyone. That everyone now is our client. Okay, any of our client. So when we develop the skills, that's why we are having training here. Tayo po'y nagtitrain, tayo po'y naghahasa para tayo po'y maging effective na mga priests, na mga chaplains, para tayo po ay makapag-share ng ating nalalaman para sa lahat. Yan na po ang client. Dahil sila din po ay they also want to experience this joy of salvation. So in this philosophy, brothers and sisters, my fellow chaplains, makita natin, we will see that the end of everything, the end of our ministry is for someone to be able to know our Lord and Savior, Jesus Christ. But that is, mind you, but just to remind you, that is our hidden agenda. The hidden agenda, which sometimes I call as the strategy behind the strategy, is that at the end, they will be able to know our Lord and Savior, Jesus Christ. But as chaplains, we must remember na we are ministering without walls. Kaya kahit ano po ang religion ng isang tao, ay tayo po ay pwedeng mag-minister sa kanila. When I was a chaplain in MAMC or Manila Adventist Center, na sa ngayon ay AMC na, because nagkaroon tayo ng branding sa lahat ng ating mga hospitals all over the world. Ang ating dati Bacolod Sanitarium and Hospital, ngayon ay Adventist Medical Center Bacolod. Ang ating dating Manila Sanitarium and Hospital, ngayon ay Adventist Medical Center Manila. Ang ating dating Calbayog Sanitarium and Hospital, ngayon ay Adventist Medical Center Calbayog.
Dahil nagkaroon po tayo ng branding ng ating mga hospital. So, lahat po ang tawag na Adventist Medical Center, tapos i-connect na lang yung pangalan ng lugar kung saan ito na-locate. So, when I was chaplain, yan po adlib na lang, no? When I was a chaplain in Adventist Medical Center, Manila, okay, may nagkaroon ako ng isang client na Buddhist. No, hindi Buddhist. Sila po ay Hindu. Mga Indian, Hindu. Now, I was talking with the family, thinking that they were really Hindus because they were Indians. Magaling na rin silang magtagalog. Matagal na sila nandito sa Pilipinas at magaling na rin magtagalog. But they are really talagang by blood ay talaga sila po yung mga Indians, mga kapatid. No? Hindi yung Indians sa Amerika. Indians from India. So, yun po. So, I ministered to them. I facilitated. I processed. Because I was thinking that they were Hindus. To the end, no? Ay nalaman ko, sila naman pala ay Christians na. No? Ang Hindu lang ay yung parent nila na nakaratay sa nakaratay doon sa bed. Wala pa ba tayong na-appoint na police, no? Pastor Marcaida is Wala pa, Dok. Wala pa, Dok. Wala pang pulis. Ano? Okay. Sino bang gustong mag-apply? Marami na po ako na-mute. Agad. Marami na po ako na-mute. Okay. Opo. Ako po nagbabantay, Dok, kaya lang may kausap na kasi ako saglit dito. So, Sige po. ito po mga kapatid, no? They were happy, no? Na sila po ay na-minister sa kanilang mga needs, no? At that point in time. Okay. Although sila ay mga Christians na, pero ang kanilang parent kasi ay hindi pa Christian. So, tayo mga kapatid ay ang ating purpose, kahit ano po ang relihiyon, i-minister natin. But if we come to the opportunity that we can introduce the Lord Jesus Christ unto them, we do it. We do it. Kaya nga, ang philosophy or the principle of chaplaincy ministry in the Pin of Inspiration ay yung sinabi po ni Ellen G. White na Christ's method alone will give us success. Hindi ko na ilagay dito sa slide. Christ's method alone will give us success. So ano ang method po ng ating Panginoon? Number 1, He mingled with people. Number 2, You show sympathy with them. for their need. Number 3, He Show showed sympathy with them. Number 4, To gain He their confidence. ministered to their needs. Number Yes. 5, He won their confidence. And number 6, He bid them Follow me. follow me. Follow So Jesus. Jesus is our wonderful counselor. No? Jesus is our chief chaplain. Ay nagbigay sa atin ng example kung paano tayo maging effective na mga chaplains. So, the elements na nandito po sa ating philosophy, mga kapatid,
na related sa ating practices sa chaplaincy is tama po, equipping and reinforcing us as priests or chaplain. Dahil we desire to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Then tayo po ay mag-share such knowledge with everyone. So yun po ang mga elements na nandoon sa ating philosophy. Okay. Now, let's go to the next. And that is our vision. You know, I have admired this lady. This woman. Sino kaya ito? Sa palagay niya. She was deaf, blind, and mute at the age of 19 months. Helen Keller. Fanny Crosby, Doc. Fanny Crosby. Okay. Helen Keller. Si Helen Keller, mga kapatid, was not born blind. But Fanny Crosby was born blind. Si Helen Keller, nakakakita, nakakapagsalita, at nakakarinig. But when she was 19 months old, she was struck with a disease that turned her to be deaf, blind, and mute. But later, nanatili siyang blind, nanatili siyang deaf, pero siya po'y nakapagsalita. And siya po ay iniimbitahan sa iba't ibang mga institution upang magsalita. Kahit siya ay deaf, mga kapatid, kahit siya ay siya ay blind, no? And tinerch ko po ito kung siya po ba'y nanatiling deaf hanggang sa kanyang kamatayan, pero no data. No, pero siya po ay blind. Pero hindi po siya mute kasi gumaling po siya, no? So, she wrote 14 books and over 475 speeches and essays. Napaka-prolific writer, mga kapatid, na Helen Keller, kahit siya naman ay bulag. Nang siya tinanong kung mayroon ba bang mas malala kaysa isang bulag, ito po ang sagot na-delete yung isang slide. Sabi ni Helen Keller, nang siya tinanong, what is worse than being blind? Ang sagot niya, having eyes but no vision. Having eyes but no vision. Totoo nga po, mga kapatid, no? Ang maraming mga mata, may mga mata rather, ay wala namang vision sa buhay. Ay napaka-importante talaga ng vision. Hindi lang po para sa isang tao na magkaroon siya ng vision sa kanyang buhay, kundi para din sa isang institution. Kaya pag nakapunta kayo sa mga establishments na mga magaganda, mayroon silang mga vision statements. Na ang vision statements na yan nagpapahayag ng kanilang mga gustong ma-attain in the near future. How about our institution? Ano po ang vision ng ating institution at bakit kinailangan natin magkaroon ng vision also
Okay, yun po dahil sabi ni King Solomon, the wisest of all kings of the ancient East, without vision, the people perish. So anong vision natin? Ito po yung ating vision, mga kapatid. We envision empowered Christian believers. Yun po ang ating nakikita, mga kapatid, na ating mga kapatiran ay talagang empowered. Pagka sinabing empowered, meaning to say, they can do things with less supervision. Empowered sila eh. No? And our church pastoral assistants are also empowered because ang atin naman pong target, mga kapatid, is that tayo po na mga kumukuha ng chaplaincy course, kumukuha ng Bachelor of Studies in Divinity or Diploma of Studies in Divinity, tayo po ay maging church pastoral assistants. Meaning to say, we are there to help lighten the burden of our pastors. Gusto kong ulitin ito, mga kapatid. We are there to help lighten the burden of our pastors. Ang makatulong tayo sa mga pastor. So, ang ating involvement, ang ating participation, ang ating pag-aaral dito sa LIMS International ay para po tayo ma-empower. At yun po ay makatulong sa ating mga pastor. Hindi po tayo nag-aaral dito, mga kapatid, papalitan natin ng ating mga pastor. No? Kundi tulungan ang ating mga pastor. And as corporate chaplains also, tayo po will be considered as a corporate community chaplains. Mga chaplains na tumutulong sa community. Ang community natin ay tinatawag nating corporate community. So, we can reach out corporate world and even sa ating mga local agencies, local offices, we see them from a corporate perspective. So, chaplains who are infused in both inreach and outreach. Oh, I'm glad na mention po ito kanina ni Ma'am Caroline. No? And, I believe that was the Holy Spirit. I didn't know it was okay. coming. Praise God. No? Amen. So, correctionan natin ito kasi hindi ito out. No, this is okay, na mali yung mali yung copy paste ko yata. Okay. Okay, so infused in both enrich and outreach ministries, reaching out to those who are still in the darkness of error and sin. Amen. So, Amen. talagang tamang-tama, no? Ang namenisyon ni Ma'am Caroline kanina. No? Because this is really what we are seeing. We see believers, we see Adventist believers reaching out, no, sa mga taong nasa kadiliman pa at hindi pa nila nakilala ang katotohanan. So yung minention kanina ni Ma'am, sino yung unang nagsalita? Elis ba yun? Ellen? Yes po. Okay. So, tamang-tama. Dito po talagang tumama siya. No?
Dahil ito pong mga nasa kadiliman na kailangan sila ng katotohanan. No? So, dito mga kapatid, nakikita natin na ang ating vision ay talagang para tayo ay ma-empower at maging epektibo na mga chaplains para tayo makapag-reach out at makapag-impact. Ako kay Balon si Doc. Kung naalala niyo mga kapatid, na-mention ni hindi ko pa masyadong maalala kung na-mention na ni Ma'am Leia or hindi pa sa later pa yung the difference between a pastor and a chaplain. Okay. So, hindi ko na lang tatalakayin dito kasi yun po naman ay tatalakayin ni Ma'am Leia. We will be discussing the difference between a pastor and Okay. So, yung slide ko mga kapatid ay hanggang dito lang. Mag-share ako ng document. Kasi hindi ko lahat na transfer. Praise God at tayo ngayon mga kapatid ay umabot ng 58. Hello Doc, Doc Ray. Yes. Mayroong nag-join Doc na hindi pa nakasubmit ng form kasi Saturday man, hindi pa sila nakabayad pero ina-add ko na. Okay, wala naman problema, Pastor. Mga workers ito. Marami sila dito. Sa mga AMR workers. Sulad. Okay, very good. Okay. Very good. So, thank you very much, Doc. Nakikinig sila. Okay. So, welcome po lahat ng ating mga IMR workers sa Zamboanga Peninsula Mission. Nandito po kayo sa ating chaplaincy training. Partly, we're discussing Module 3. Okay? So, mag-share ako ng screen. Dahil hindi ko ito lahat na i-transfer. Okay, nakikita niyo ba mga kapatid? Naka-word lang ito. Opo, Doc, meron. Opo, Doc. Okay, Doc. Okay. Okay, hindi ko pala na-transfer yung ating purpose. Module 3. So actually, ang ating Module 3 is strategic component of the Department of International Chaplaincy Commission. So the purpose of this module is that the students and participants shall be oriented with the vision, mission, core values, and strategies of the institution. Koreksyonan na lang natin kaagad. Dahil kulang, no? Philosophy. Okay. So the objectives ay para ma-familiarize natin ang ating philosophy, vision, mission, core values, and strategies.
and be able to understand how such strategic components connect with the challenges and opportunities in corporate chaplaincy. At ang pangatlo po nating objective is that to express what particular support services that we can be more interested in concentrating upon. So itong philosophy natin ay na-discuss na natin. Na-discuss na rin natin yung ating vision. Dito na po tayo sa mission. Okay? So our mission is simple, no? To empower the people of God to engage in gift-based ministries. So again, the same question, which elements in the above statement connect with the practices of chaplaincy? So again, that is empowering, no? To empower the people of God, particularly ito po yung ating mga chaplains, to engage in what? Gift-based ministries. Gift-based ministries. So, we're encouraged mga kapatid na ang ating ministry ay gift-based, nakabase sa ating mga talento, no? Sa ating mga talento. Hindi naman tayo siguro magaling magsalita, pero malamang magaling tayong makinig. O di kaya magaling tayong umawit. Na ako'y nandoon pa sa chaplaincy sa MAMC, sa AMC, mayroon kaming grupo doon na umiikot kami sa mga rooms at kami po ay umaawit sa mga pasyente. No? Ang tawag dyan sa atin na pinaka-common na tawag ay serenading. Okay? So we do some serenading sa aming mga patients. Now, ang pag-aawit po ba ay part ng chaplaincy? Ano sa palagay niyo? Yung ikaw ay dadalaw sa pasyente at inaawitan mo sila, yung po ba'y part ng chaplaincy pa rin? Gawain pa ba yan ng isang chaplain? Yes po. Yes po. Bakit po? Pwede po sumagot. Sige po. Part din po kasi ng ministry po natin, ito po musical ministry. So ibig sabihin, pwede rin po tayo makapagmensahe gamit po yung awit. Okay. So yun po. Kasi ang dalawang pinaka-main na gawain ng isang chaplain ay una, ano nga pala yon? Presence and support po. Presence. Then support. Support. So, with your presence, nakakatulong ka sa kanilang emotional needs. Pag ikaw naman ay umaawit, ikaw naman din ay nakakatulong sa kanilang emotional needs. Na-inspire sila, nakakaroon sila ng hope, na yun po ang pinaka-importante na mga elemento ng ating ministry. Hope, inspiration. Kasi po, ang gawain ng isang chaplain is more of ministering to the mental health or mental health needs ng ating mga pasyente. No? Like for example,
namatayan, no? So, nandoon po tayo to show support and presence para mas lalong gumaan-gaan ang kanilang mga emotional na mga tinatawag mga weights, no? Weights. Ang kanilang grief, no? So sa panahon ng kanilang bereavement na nandoon tayo, or kung isang tao ay distressed or depressed na talaga, no? The work of a chaplain is there, no? Showing support and presence. At yung pag-aawit, no, ay nakakatulong. So gift-based ministries. Okay? So yun po ang ating mission, no? Kaya pwede nating evaluate ang ating mga sarili. Ano bang mayroon ako? Ano bang talent na mayroon ako? What am I good at? No? Ano bang saan ba ako magaling? At yung kagalingan ko na yan, paano ba nakakatulong sa ibang tao? Okay. So, yun po mga kapatid. Alam niyo po ba na kapart ng ating curriculum ay yung makapagbigay tayo ng programa sa livelihood, mga kapatid? Opo. Yan po ay part ng ating curriculum. Ay makapagbigay ng livelihood program sa community. Bakit po? Ayon pa sa isang spiritual coach, sabi niya, number 1 na stressor daw sa isang tao ay yung kapirahan. Number 1 daw na stressor sa tao yung kapirahan or kakulangan ng pera, to be more precise. Bakit? Pag wala ka na talagang pera, mga kapatid, talagang aasim talaga ang iyong tiyan. Tama po ba, mga kapatid? Pag iniisip mo na mamaya wala nang kakainin ang iyong mga anak, di po ba aasim yung tiyan? Di po ba tataas ang pressure ng dugo? Kasi hindi lang iisipin yung mamaya, ang bukas, iisipin din, kung wala nga mamaya, paano po yung bukas? Kaya, ang masuportahan natin ang ating mga kliyente, no? Support, no? Ang matulungan natin sila to augment their income is a part of our support ministries as chaplain. Kasi kung nandoon tayo upang i-process sila, nandoon tayo para i-facilitate sila, maganda po talaga yan. Pero kung mayroon pa tayong extra mile na matulungan sila, mas maganda. At ang pinakamaganda, yung kasunod pa ng extra mile. Yung tinatawag na don't just give a man a fish, but teach him how to fish. Because if you just give him a fish, he will only live for a day. But if you teach him how to fish, he will live for a what? He will live for a what? Longer life. Okay. He will live Lifetime. for a lifetime. Okay. He will live for a lifetime. Kaya,
Iba po tayo ng chaplaincy institution, mga kapatid. Hindi natin sinasabi na tayo ang may pinakamagaling na curriculum, pero malamang parang ganun na nga. Dahil ang mga chaplaincy schools and ministries around, nakafocus sila sa preaching. Preaching ng preaching, ng preaching, ng preaching. Pero wala silang masyadong outreach na talagang magpo-provide ng livelihood to help augment their income. Kaya tayo nga po, mga kapatid, we are coordinating with the government. Later, i-discuss natin yan kung paano tayo makakuha ng funding para makatulong sa ating mga clients. Lalo na pag natanggal sa trabaho yung isang tao. Hindi lang po yan stressor, mga kapatid. Kasi po, bihira na lang naman ang mga tao ngayon na nagsisave. Tama po ba? Opo. Bihira na lang ang mga empleyado ngayon na nagsisave eh. Na ang suggestion sana is to be able to save for at least 3 months. Na kung mawalan ka ng trabaho, ma-laid Emergency. off ka sa trabaho, at least within 3 months, mabubuhay ka. Mabubuhay yung family. And within that 3 months, makakahanap ka na ng trabaho. Pero wala eh. So, we will help. No? Tutulong po tayo, mga kapatid, sa mga taong dapat tulungan at magpapatulong. Okay. So, yun po ang ating mission bilang mga chaplains. Support and presence are the two roles ng isang chaplain. So, yun po ang ating mission. At dito po sa ating core values, mga kapatid, ay we have Christ-centered education. So, ang ating chaplaincy, mga kapatid, ay Christ-centered. That's why sa ating level 9 certification, yung po nakapokus sa spiritual empowerment. Paano tayo may spiritually empowered upang tayo ay makapag-empower din sa iba? That is level 9. Then, Christ-centered experience. Ano ibig sabihin ng Christ-centered experience? Meaning to say, tayo po ay nagsasabuhay sa ating mga natutunan tungkol sa ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, if I be lifted up, will draw all men unto me. So, yung ating sermons, hindi lang basta Christ-centered sa ating sermon, kundi yung life po natin ay dapat Christ-centered. Yung po bang magiging totoo yung awit na let the beauty of Jesus be what? Be seen. Alam niyo yung awit na yan? Be seen in me. Let the beauty of Jesus. Let the beauty of Jesus be seen in me. Yes. Okay. Oh, what a wonderful Savior.
So, Christ-centered na ating education, Christ-centered na ating experience, so that we cannot just walk the talk, but we can talk the walk. Walking the talk is good, pero talking the walk is very, very good. Then, isa sa ating mga core values is strategy. Well, hindi ko na i-elaborate yung strategy. Isang subject natin ito na itinuturo ni Chaplain First Lieutenant Jovin Maxion. Then innovation, commitment, passion, expertise. So we do not just remain as a baby learner. We must become experts. We must value this particular value. Then excellence. Excellence. Okay. Ano bang kaibahan ng excellence at saka outstanding? Mga kapatid, sino bang makakapagbigay? Excellent, Doc, is satisfied 100%. Yung outstanding, nakatindog sa labas. Nakatayo sa labas. Nakatayo sa labas. Outstanding. Pag sinabi pong outstanding ay tuloy-tuloy. Pag sinabi po nating excellent ay possible siya na once na siya nag-excel pero hindi siya nagtuloy-tuloy. Okay. So, magandang ideya din yan, ano? Okay. So, okay. So, pagkakaalala ko sa excellence, mga kapatid, it's more about quality. No? Quality. Outstanding naman, more on pag ikumpara mo sa isa pa, siya po yung nag-excel, no? At least he performs or she performs better than the others, than the others. Kaya lang, we strive for excellence, for equality, rather than to compete with others. Excellence. Okay. So, what are our strategies for the next 10 minutes? Hanggang 8:30 lang tayo. Ano po ang ating mga strategy? When we speak of strategies, ito po yung ating mga action plans na gagawin. And ito po ang ating strategy behind the strategy. Ang success guiding principles natin or principle ay yung na-mention ko kanina. Now, Christ method alone will give us true success in reaching the people. Ano yung method ng ating Panginoon? The Savior mingled with people as one who desired their good. He showed sympathy for them, ministered to their needs, won their confidence, and invited them, follow me. That is from the Ministry of Healing, page 73. Sa chaplaincy, mga kapatid, ito po talaga ang ating underlying principles sa work ng chaplaincy. We mingle with people, and as people who decide for their good. So when we establish our support and presence
makikita ng tao na tayo talaga ay supportive. No? Then, we express our sympathy for them. Pero, tutuluan naman po tayo ni Ma'am Leia at saka ni Ma'am Kalem pagdating sa ating another subject which is counseling and psychotherapy. So, tuturuan din po tayo kung paano magpakita ng ating sympathy sa ating mga clients. Yung po bang sabihin natin, uy, kaluoy pud nimo, no? Yung po ba'y pagpapakita ng sympathy, mga kapatid, as a chaplain? Sa Bisaya, uy, kaluoy pud nimo, no? Ano sa palagay nyo? Sa Tagalog, paano ba yung Tagalog yan? Ay, kawawa mo. Ay, kawawa mo naman pala eh. Okay. Ano po ba? Sa palagay niyo, mga kapatid, yung po ba'y pagpapakita ng sympathy sa kanila, sa iyong client? Sasabihin mo, kawawa ka naman pala. Ano sa palagay mo? Please react. Ano sa palagay niyo? Nagpapakita ba yan ng sympathy? Ha? Hindi mo sabi, naluoy ka eh, di ba? Tapos sinabi mo na kaluoy po di mo eh. Kawawa mo naman. Yan po ba yung pagpapakita ng sympathy? Kung minsan, baka magkamali tayong mga chaplain dyan, ano? Oo. Okay. So, yun po ituturo sa inyo ni Ma'am Leia or ni Ma'am Kalin. Paano ba magpakita ng sympathy? So, as you have showed sympathy, you have showed your desire sa kanilang kabutihan, ang kasunod is ministered to their needs. Mostly emotional needs, mga kapatid. Emotional needs. Okay. Now, pag ikaw po ay nakatulong, ang kasunod niyan is makukuha mo ang kanilang confidence. You'll be able to establish rapport, friendship. Pag sila ay nakalagpas o nalagpasan nila ang kanilang problema, ikaw po ay naging friends nila. Welcome home ka na, kapatid. No? Now, it's about time na ma-introduce mo na ang Panginoon sa kanila at hindi na po sila makakatanggi, mga kapatid. Bakit? Nakita na sa buhay mo na talagang ikaw ay ang Panginoon ay nasa iyo. Kumbaga, no, the Lord is with thee. No? So, pag sinabi mo, katulad ng sinabi ng Panginoon, follow me or follow the Lord, your words will have a convincing power. Why? Yan sabi ni Ellen G. White, your words will bear a convincing power because it comes from your heart that is pure and loving. So yun po ang ating, doon po natin kinuha ang principles ng ating chaplaincy ministry. Okay? So we still have 4 minutes. Tuloy natin. Bakit kailangan natin ng strategy sa ating chaplaincy program? Sabi ng isang authority sa strategic management na si Fred David, strategize or vaporize. Na-mention ko ito sa ating klase. No? Na-mention ko sa ating klase. Yung isang
nakasulat sa dingding ng isang building na dinaanan ko doon sa bandang Pasig na nagsasabing, when the future arrives, will you be there? Isang tanong, no? When the future arrives, will you be there? Pagdating ng future, nandoon ka ba? Ibig sabihin, 5 years or 10 years from now, do you still exist? If you do not have a strategy, sabi ni Fred David, you will vaporize. Kaya napaka-importante ng strategy. Okay. So, dito mga kapatid, diretso na lang tayo dito sa ano. Okay. Ang ating strategy mga kapatid is to be able to operate with tinatawag na organized movement, no? Organized movement. Pupunuin natin ang ating mga lugar by regions, by provinces, by districts. When we say districts, hindi po yung district natin sa district pastor, no? We mean it to be the legislative district. We have, I think, 234 legislative districts sa whole Philippines. Kasi po, pag ibigay na sa atin mga kapatid yung ina-applyan natin na we can become an organized NGO na yung recognized to be able to receive funding from the government, ay magiging partner natin na ating mga lawmakers, ating mga localities, mga officers, mga officials rather. So yun pong ating target mga kapatid. So sa Luzon mga kapatid, ito naman po ay yung dati ko pa itong hindi pa ito na-revise. So ang na-designate natin dati sa Luzon ay si kapatid na Arnel Marcaida, no? Dr. Arnel, si Doc Arnel, siya po ang ating dating division commander sa NOFILCOM. Pero si Doc Arnel ay na-promote na po. Siya na po ngayon ay ang ating National Assistant Director na in charge sa training and development, at hawak niya rin po ang Speakers Bureau. Very soon tayo po ay magkakandak ng training sa Speakers Bureau para yung ating mga talented sa pagsasalita ay ating makuha as mga speakers sa ating mga trainings or training and seminar na gagawin. So siya po'y pinalitan ni Ma'am Kalim as Division Commander ng NOFILCOM. Pero si Ma'am Kalim din ay na-promote na rin. Siya na po ang ating Chief of Staff sa ating departamento ng International Commission. Kaya sa ngayon mga kapatid, bakante po
ang NOFILCOM, no, yung ating bakante po ang division position, mga kapatid, no? Division commander position. So tayo po ngayon ay naghahanap ng papalit kay Ma'am Kalen, no, as division commander ng Doc, North Philippine Command. Doc Ray, Yes? in-accept na po ni Chaplain Lieutenant, Second Lieutenant Sharon yung Nopelcom Division Commander po. So, Kanina po, as si, ngayong gabi. Pero waiting for the confirmation of the admin. Mayroon na pong confirmation pala si Ma'am Sharon Torres na siya ang mag-lead ng Northern Philippine Command. Ay ito po ay siguro naman po ay ma-approve po ito ng admin, mga kapatid, no? Kasi ang mag-a-approve kasi diyan yung ating national director na si Ma'am Leia Madrid, no? Malamang hindi pa nakarating kay Ma'am Leia yung nomination, pero i-announce na natin no? Siguro naman ay ma-approve naman ni Ma'am Leia bilang the approving officer sa lahat ng mga promotions, mga kapatid. Dahil ang atin naman pong national director ay si Ma'am Leia na po. Siya po'y pinalitan ni Doc Arnel. Kasi dati nating National Assistant for Training and Development ay si Ma'am Leia. Wala pa. Meron pa pala. Siya na po ay ngayon ay National Director. Siya po ang pumalit sa akin. So, siya na po yung approving officer sa lahat ng mga promotions. So, parang ayaw ko pa magsabi na congratulations, Ma'am Sharon, no? Okay. So, pero palagay ko naman ay yung po naman ay siguro tuloy na po yung nomination ng commission. Okay. So, thank you very much po sa pag-accept. So, tutulong-tulungan na lang namin si Ma'am Leia para makumbinsi. Okay, so ito po ay ating sabihin na lang natin, no? Yan po ay approved naman siguro in principle. So our division commander is Chaplain First Lieutenant Sharon. Ano nga yung middle initial mo, ma'am? Buntilaw. Torres. Buntilaw. Oo nga pala. Buntilaw pala, no? Opo. Okay. So, Sharon B. Torres, our division commander. Pastor, this is a challenge that we need to pray. If God's Opo. willing, nothing is possible. Amen po, amen. No? Dito tayo So, yun po, mga kumain. okay. So, yun po mga kapatid, no? Then, sample lang po yan mga kapatid, ang North. Talagang napakalaki ng challenge yan, Ma'am Sharon, dahil mayroon kang 5 yata, no? 5 na mga regions. 5
5 regions to carry out, or I mean to supervise, to oversee, no? So yan po mga kapatid, hindi ko na hahabaan kasi sa whole Philippines we have 3 divisions. The first dito sa North Philippine Command, ang sunod ay si PhilCom, Central Philippine Command, na pinamumunuan nating Division Commander na si Chaplain Major Dr. Samuel Rana. Then yung pangatlo na ay yung bago nating appointed na pumalit din kay Dr. Terry Soniga, who is now our new National Assistant Director for Expansion and Development. Ang pumalit po sa kanya sa Southern Philippine Command ay ang bago nating Division Commander na si Chaplain Captain Basaron Lakasan. Okay? So congratulations po sa inyo mga kapatid, no? Napakalaki po ng challenges ninyo dahil pupunuin niyo po, kayo po yung mga recommending officers na magpupuno ng ating mga provincial, ng ating mga municipal, sa ating mga district, at saka sa ating mga cities na makapagtalaga tayo ng mga effective na mga chaplains din, no? Yun lang po mga kapatid, and I'm now going to close my screen sharing, and if you have questions, you can ask questions. Parang wala ng question Hello, Doc. Doc. Parang gutom na. Mayroon, Doc. Doc. Doc Ray. Sige po, Doc. Yung mga na-appoint natin doon, na hindi na nag-continue sa pagpa-enroll, pwede na sila nating palitan sa mga bago. Yung halimbawa dito sa Buanga, yung sa Mindanao, mayroong recommend ko na appoint na provincial director pero hindi naman sila nagpa-enroll. Hindi natuloy. Hindi na sila nagpa-enroll. So, pwede na sila palitan. Palitan na sila po. Palitan na po sila sa mga nagpa-enroll talaga. Okay, thank you. Okay. Marami tayong mga sulads, missionaries na nag-school dito. So, pwede sila nating sulad, mga MR dito sa Maguindanao, sa Marawi, mayroon. Kasi spoke-wide training dito sa CPM Giheld. So, na-meet ko sila at sila na gusto sila mag-aral. At ang iba nag-fill up na ng application pero hindi pa na-forward ko kasi sa Turdiman. Thank you, Doc. Okay. Yan lang Okay, po. so thank you very much. Yung inactive ay siyempre papalitan yun, no? Okay. Papalitan. Okay, meron pang ibang tanong? Doc, excuse me po, good evening. Pwede pa ba makapahabol pa yung iba mag-enroll? Opo, pwede. Isang pa lang naman Isang lecture pa lang naman. At saka meron naman tayong video. Tama to kasi mayroong papasok. Pastor, thank you.
Pwede pa, pwede. Kasi isang lecture pa lang eh. At saka naka-record naman po.